Question and answer na tayo. What is your goal today? Ano ba ang layunin mo sa araw na to? Ano yung goal mo? Magpatangos ng ilong? Magpaputi ba? Magpatangkad? Ayan. Ano ba yung goal ninyo? Matapos? Magawa yung gusto mong gawin? What are you living for? Hindi po yung kantang, what are you living for? Ayan. And why are we alive today? Bakit ka buhay ngayon? Sabi nga sa isang commercial ng kape, para kanino ka bumabangon? Ayan. Alam ko po marami kayong magiging rason at magiging sagot sa mga katanungang ito. Pwede niyo po sabihin, bumabago na ako para sa pamilya ko dahil nagdidepende sila sa akin. Pwede niyo pong sabihin na may kailangan akong gawin at tapusin sa aking trabaho. Pwede mong sabihin na may minimit akong deadlines kaya kailangan gumising ako para sa mga nag-aaral. At ang mga nag-online dyan, kailangan kong mag-grind, sabi niya. No? I need to grind today. Hindi po masama yung lahat ng mga sagot na yon. Pero tayo mga Kristiyano, kung tayo ang binigyan ng katanungan ngayon, ano ba yung magiging kasagutan mo? Ano kaya ang isasagot mo? Yumuko po tayo at manalangin. Panginoon, Holy Spirit, sa oras pong ito, hinihingi po namin ang paggabay, ang pangunguna mo, upang ang pag-aaralan po namin ngayon ay tunay na tumimo sa puso namin. Malaman namin ang purpose namin sa buhay na to. At ang kalakasan namin ay tunay na magamit para sa iyo. We will always depend on you. We will always rely on you, O God. And through the Holy Spirit, open our eyes, our ears sa iyong mga salita. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Be a Philippians 1:21 believer in the last days. Sabi nga po natin lahat. Be a Philippians 1:21. Okay, be a Philippians. Now let us recite Philippians 1:21. Okay, let us recite. What is the verse all about? For to me to live. And mas malakas, for to me. Minsan pa po. So, konti lang po yung nag-open ng mouth, no? Sa Tagalog, sapagkat para sa akin ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Alam ko po, halos sa inyo, no? Lalo na po yung mga nag-aaral na ng From Life Class to Destiny 6, kilala na natin si Paul. Hindi po yung pinsan nyo, yung kapitbahay nyo. So, sino po si Paul? So, let us now study. Kilala natin si Paul, but right now, we will know more about Paul. No? Pag-aralan natin si Paul, si Saulo. No? He was born around 5 AD. Definitely matanda sa atin. A Jewish Pharisee, a devout traditional Jewish leader, a follower of the Jewish law. He is educated in Jerusalem. He was born in Tarsus, but a Roman citizen. Parang gano'n lang yon. Sinilang ako sa Pilipinas, pero sa US citizen ako. Parang gano'n yan. He was a Jewish leader and very passionate in his belief and faith. He was a Benjamite lineage and Hebrew ancestry. So, nasa Hebrew po siya, yung mga ninuno niya. His parents were also Pharisees. Kaya po pala siya naging Pariseyo. Yung mga magulang niya, mga Pariseyo din, no? So, pag ganon, stricto po sila. Gusto po nila yung protection, pinoprotekta nila yung mga anak nila mula sa mga hentil or Gentiles. Parang pag hindi nila kapareho ng paniniwala, parang lumalayo po sila. Para sa kanila, isa itong contamination. Ay, marurumihan nga. No? He was also single. Ayan, may mga single tayo dito. So,
he embraced celibacy. Ayan. He embraced celibacy kasi mas ipe-prefer po niya na maging single sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi para mabawasan yung mga concerns niya. Hindi ko po sinasabing hindi magandang mag-asawa, pero para sa kanya po, mas minabuti niya na manatili po siyang single para makapag-focus siya lalo sa gawain ni Lord. Siguro, no? Tsaka Pharisee siya eh. So, ganun po yung gusto niya. He planted a lot of churches. So, nung na-born again po si Paul, ang dami pong mga church na tinanim niya, no? Parang ano lang to, Northville 40, Northville 15, no? Si Antioch, Derbe, Lystra, Iconium, Thessalonica, Berea, Athens, Corinth, Ephesus, Colossae, Philippi, Galatia, and Rome. Dami, no? And he was the only apostle that had disciples named Timothy, Titus, Onesimus, Epaphroditus, and Archippus or Philemon. Sa lahat po ng pinag-aralan natin mula kay Abraham hanggang kay Job, si Paul of the New Testament, lahat po kasi ng mga pinag-aralan natin, Old Testament, tama po ba? Hindi po ata kayo nakikinig eh. Lahat po ng pinag-aralan natin, ang mga tumayo dito, Old Testament. And now, we are now in the New Testament, in the life of Paul. So, truly enough, nililive ni Paul yung buhay ng isang Kristiyano. Kasi meron siyang disciples. Amen po ba? And after his encounter at Damascus, no, his life really drastically changed. No? From a persecutor of the Christian church, no, isa siyang persecutor ng mga Kristiyano, at nung naranasan niya si Jesus, no? Kasi ang gusto niya talaga, bilang isang Jewish Pharisee, parang ganito lang yan. Nung dati sa reliyon mo, paglaban mo eh. Sabi mo, tama yung sa akin eh. Yung sa inyo, mali, no? Ganon din siya. Lalo na, learned siya, nag-aral siya. Nung ikaw, minsan tayo, lumalabas yun eh. Kala natin, alam natin lahat. Pinaglalaban niya yun. No? Na hindi niya alam, hindi yun ang tamang reliyon. No? So, nung maranasan niya si Jesus, dahil masigasig siya eh. Kailangan namang Kristiyanong ito mawala sa mukha ng mundo. Along the Damascus Road, no? Doon kumilos ang Panginoon, nagpakita, pinatunayan. Nabulag po siya, nagkaroon para siyang kaliskis sa mata. Tama po ba? At may ginamit ang Panginoon, si Ananias. No? Marahil tayo, merong mga Ananias sa buhay natin. Amen po ba? Sila yung mga ginamit ng Panginoon para makakilala tayo kay Jesus. Si Ananias ang pinapunta ni Jesus kay Paul, para sabihin sa kanya. At mula noon, naging totoo. So listen up. Naging totoo. Tanong ko, totoo ba si Jesus po sa inyo? Totoo po ba si Jesus sa buhay natin? Amen. Parang mahina. Amen. Ayun, parang nag-iisip pa. Sa kanya, naging totoo. Kaya, nag-iba yung pagkatao niya. Ito yung power ng knowing Jesus. This is the power of learning, accepting, and living for Jesus. Ito yung kapangyarihan na mangyayari sa'yo. Na dati, pula ka, naging puti ka. Nagiba ka. Ito yung kapangyarihan. At dahil ito ang naranasan ni Paul sa Damascus, nag-iba ang kanyang pananaw. Nag-iba ang identity niya. Nag-iba siya. Aliwani. Aliwani itang Paul a persecutor. Paul the apostle na siya. Amen? Amen? That's why in these modern day times, Paul is an epitome of true Christians today. Siya ay isang ehemplo ng isang tunay. May tunay yan ha. Kasi madami pa rin ang hindi tunay. Kaya yung tunay na Kristiyano, si Paul ang nagiging ehemplo. Alam natin, ang sulat niya sa Philippians ay nagbibigay ng kagalakan, pasasalamat, kahit nasa kulungan siya.
Tignan mo nga yun. Ikaw nga kaya yung makulong. O, minsan lang nga, may sakit ka wala kang joy. Hindi rayuma ko, rin mga Kenny, I love you all. No? Minsan wala pa rin joy. Minsan may nararanasan tayo. And yet, Paul showed his love to Jesus even when he is in prison. What did he do? He encouraged Christians. Nandito ako sa kulungan, sasabihin ko, mga kapatid, magmahalan kayo, magkaisa. Hindi niya tinitignan yung sarili niya. Siguro kung tayo lang yun, masakit na ako, ba't lingunan ko pa, Denny? Una ako na pa yung sarili ko, tinakping problema. May problema na nga ako, ba't ano pang gagawin? Bahala na sila sa buhay nila. Pero hindi, ang isang Kristiyano at totoong tumanggap, nagmamahal, sumusunod sa Panginoon, gagawin niya yun. Amen? Amen. In this verse, and the verses in Philippians, it all sums up the real meaning and purpose in life. So sa Pilipos, doon mo makikita sa buong Philippians, makikita mo kung ano ba yung kasagutan doon sa tanong ko kanina. Ano ba yung reason? Bakit ka bumabangon? Ano ba yung reason? Kape-kape lang ba? Ano yung reason? Makikita mo dito sa pag-aaralan natin ngayong umaga. To live is Christ and to die is gain. Ang sabi sa Philippians 1:21, for me to live is Christ and to die is gain. When we say to live is Christ, means our life should reflect Jesus Christ's character, values, and teaching. When we say about Jesus Christ, wag po kayo mako-confuse. Nung si Jesus ay tao pa, mga kabataan. Kasi pwedeng, ay God ya po, pakanano ito. We are referring yung buhay ni Jesus dito, nasa lupa siya. We are referring yung character niya dito, papaano ba siya. Kasi nung nabubuhay siya, tao siya. So tayo, alam ng Panginoon, bilang ehemplo natin siya, susundin natin dapat yon. At yung mga tinuro niya, at yung character niya. So talaga, ang Kristiyanong tumanggap sa Panginoon, nababago. Ngayon, kung ikaw ay Kristiyano, at syuka pa rin, Kenny, kung ano to, ano ba tawag dun sa volume? Yung sa volume, pag-adjust ng volume. Kung na-born again ka, one ka mo, ka man dinusog, mangamos na kang buntok. Tanong mo, tinggap ko ba si Jesus talaga? Kasi ang totoong tumanggap sa Panginoon, nababago ang buhay. Amen? So, to live is Christ means dying to self or to die to ourselves. Mga badaan, di naman yung nagpapakamatay yan, no? Baka pag-uwi nyo, narala po namin to die self. Iba yun, ha? Kabataan, yan. May madaming kabataan ngayon, no? It means letting go of pride and becoming humble. Sa Pasko, maraming pride chicken, pride rice, no? Pride lumpia. Pero ang gusto ng Panginoon, we need to let go of our pride. Parang praise God. Paul on his ways to Damascus was humbled by Jesus. Kasi mapagmalaki nga siya. Ikaw ba naman na may mataas na posisyon? O di ba? True enough, nakikita natin sa reality ng buhay, ang nasa mataas na posisyon, ine-estima. Tama po? O di ba? Dadaan lang yung convoy dyan siguro ni kung sino-sino mga politician, maglelela rin sa akin Woo, woo, woo. Ay, yun ito. Totoo. Panahon pa ni Paul, ganun na. Kaya nung dumaan siya sa Damasco, ang dami niya kasama, di ba? Ang daming kabayo, ang daming chariots kasama niya. Mga sundalo niya, no? Kasama sa mga Romano. Napadapa siya, nabulag siya. Siyempre nagtaka, may nano ka, sir. Ninano ka, kinisming gabon. O, di ba? Ano nangyari sa'yo, no? He was humbled by God. Sa tayo mga anak ng Diyos, we must exemplify humility in all areas of our lives, especially in our family. Huwag mo sabihin, Kristiyano ko, pero alikabiyasa mag-adjust kang family mo. Ikapang iwasan na rin pamilya mo because of your attitude. Hindi po dapat ganun. Dapat tayo yung unang binabago. Yes, we are not perfect. Tama po yun. Wala naman perfect Ate Che, Sis Che, hindi naman tayo, opo, tama po yun. Pero meron tayong Diyos na mag-aayos ng mga flaws natin. Amen? Anong gagawin mo? Lord, parang may mali sa akin. Parang dapat alisin niyo po ito sa akin. Tulungan niyo po ako.
so that you can live the life what God intends you to live. Tama po ba? And of course, in this church, we must also humble. Do not think of yourselves high. Sa church natin, we are all equal. We are all servants of our living God. Walang primary, pare-pareho po tayo kasi pare-pareho, pantay-pantay po ang pagtingin ng Panginoon. Lahat po tayo naglilingkod sa Panginoon. Ang pagkakaiba lang po, mas madami ang responsibilidad ng mga leaders. Amen? And in our workplace as well, maging pagpapala tayo. Sabi nga niya sa pinapakinggan ko sa DZAS, be a blessing in the workplace. Now you can ask yourself, am I being a blessing to my workplace? O pagdating mo, yaning mayabang. O kaya, yaning kaya, sabihin na toxic. Ayoko yan nakikita. O diba? Dapat hindi ganon. Dapat yung pag nakita ka, masaya sila. Kasi nakikita nila, blessing ka sa kanila. Hindi yung iniiwasan ka. You know, it doesn't matter how high you have finished. Gano'ng kataas, ano yung kalalagayan mo? Ano ka ba? Doktor, engineer, architect, ano ka ba? Sa Lord, pare-pareho. Ang tinitignan ngayon ng Panginoon sa isang pulubi at sa isang mataas na hari, puso. Amen? So we might as well let God use our lives and humble and to die to ourselves. Amen? In Philippians 2:3-4 says, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interest of others. Amen po ba? Sometimes, yung dito lang sa church, no, we must be united in worshiping the Lord. When our leaders will say, let's worship the Lord, all of us will worship the Lord. Sometimes kasi, let's worship the Lord. Come on, let's raise our hands and do you think there would not a trace of pride in the heart? Palagay nyo, wala bang pride yun? Kasi, ang nangyayari sa'yo, ayokong umalis sa comfort zone ko. Kung makanyan, hindi ako nagtataas ng kamay, okay na ako dito. Yun nga sinasabi, pag tumanggap ka kay Lord, nag-iiba ka. Yung dati mo, iba na. Amen? Naiiba ka na. Ngayon, kung kamukha ka nung tinanggap mo si Lord at ngayon, pareho-pareho, tanungin mo talaga yung sarili mo, kapatid. Nabago po ba ako, Lord? Parang yung pag-worship lang siya. Tapos yung dito, yung worship leader, may mga batak na puuyat. Mga kapatid, purihin natin ang Panginoon. Do you think, no? Walang pride? Takot ka ba? No. Like Paul, wala siyang kinatakutan. Amen? Without any reservations. Matuwa na ka ba? Siyempre din matuwa. Aba, wag mo sasabing matanda ka. Doon nga minsan makita ko sa feed, 85 years old, tumatalon kay Lord. O, diba? So, hindi po usapan ang age, hindi po usapan kung ano yung katayuan mo sa buhay. Ang usapan dito, yung puso natin sa Panginoon. Amen. And in 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink and whatever you do it all the glory of God. So tinitignan mo, ito bang gagawin ko? Nakaka-glorify kay God. O syempre, Lord, tataas akong kamay. O syempre, nawu-worship si Lord. O, di ba? And alam ko, dumana din sa feed nyo to. There is a scientifical explanation about raising your hands, right? That don't you know when you raise your hands, the blood flows to your heart and it will pump well. Magiging maayos po yung pagtibok ng puso nyo at yung oxygen magre-regulate sa brain. O di ba ang galing ni Lord? Kaya lahat nito, yung pagpupuri, lahat na magpupuri sa akin, maayos ang health. Amen? Amen? O di ba? So, given na po yun. And also, when we live for Christ, we let go of the worldly attachments and desires. So, when we die to ourselves, not only we let go of pride and becoming humble, but also we let go of worldly attachments and desires. Si Paul, he refused to give in to worldly pleasures. Nasa Colossians 3:1-3 po yun. No? Basahin po natin. And he also gave up his privilege as a Jewish Pharisee. Pariseo ka. Ang katas mo posisyon. Alam ko dito marami, no?
na ang ganda ng posisyon nila, mas pinili nila yung paglingkuran ng Panginoon. At hindi ka lugi doon. Amen? Hindi ka lugi doon. Kasi your work for the Lord is not in vain. Letting go of worldly attachments and desires, this includes our job. Our job, our plans, our ambitions, our bucket lists, our travel goals, sometimes our food goals, and even our properties na tinatawag nating mga blessings. Our houses, our cars, our gadgets. You know, these are not wrong. Hindi po masama to. No? Kasi mga pagpapala po to. But, if you are so attached, nakadikit ka, parang yun na lang ang nagpapagalaw sa buhay mo. Ay, nung wala akong pera, yung makapunta church. Huh? Pwede namang gawa ng paraan. Alam niyo po ba nung ako nakatira dyan sa Jamesville, sa totoo lang, mag-worship lead ako. May naayos ko, nagpaganda ako. Siyempre, mag-worship lead ako. Lang naman harap ako kay Lord. Pero wala akong pera. Ang ginawa ko, naglakad po ako mula Jamesville hanggang dito. Imposible bang maglingkod sa Panginoon? Imposible bang maranasan ng joy ni Lord kung totoong mahal mo siya? Kahit wala kang pera, magagawa mong magkaroon ng joy sa puso mo. Amen? Because you love the Lord God who made you. Amen? Who gave you the strength. No? Ayaw ng Panginoon na mas sobra tayong ma-attach sa mga bagay. Ngayon, may bagong iPhone 17 na ba yon? Ayan. Masyadong attached sa mga gamit, no? Masyado tayong attached, busy. Ito, I love you all. Sabihin ko. Lagi sinasabi ni Pastor, I love you all. Pero the reality of life, we are so attached to the social media. Tanggapin na po natin yun. May kasalanan po tayo doon. Guilty po tayo doon. Na minsan kala natin, wala lang, libangan lang. Pero hindi natin alam, may silab na yung luluto ko. Hindi ko na natapos yung assignment ko. Ay, yung deadline, ganun. Kasi, na-focus po tayo. Ano man po yon, anything that offers na inaalis niya yung attention natin sa pagsunod kay God, that is an attachment, no? That's why those are na gustong alisin ng Panginoon. When we live for Christ, we die to self by letting go of our pride, by letting go sa mga attachment natin, worldly attachment. And also, dying to self means trusting God's sovereignty in trials and hardships. Sometimes kasi, we want to control everything na nangyayari. Di ba ganyan? Sa mga mami dito, mami ako. Yung minsan, hanggang kaya mo, nakokontrol mo yung bagay. Kuwari, syempre, gagawa kang paraan. Aalisin mo to para hindi masaktan ng anak mo. Control mo yun kaya mo, no? Ilalayo mo yung anak mo. Nagagawa natin yan. Pero may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Amen? Na gusto mo, pilit mong kontrolin. Circumstances happens and you cannot control it. When things are happening, the Lord is just trying to mold your character. How would you deal? Paano mo nga harapin yung circumstansya? Halimbawa, nanakawan ka. Nanakawan ako, hindi na ako pupasok sa church, hindi mo na ako mag-church. May nakawan kami. Paano ba? Paano ba tayo mag-respond sa mga unfortunate things na nangyayari sa buhay natin? Does God knows that? Yes. Sometimes He allows that nga because He's doing something with our character. May inaayos ang Panginoon, no? Kaya dapat magtiwala tayo sa Kanyang kamay. Kahit may mahirap kahit minsan ayaw mo, totoo yun. Halimbawa, papunta ka ng church, nasagi yung sasakyan mo, gusto mo ba yun? Siyempre, ayaw mo yun. May late na ako, nasira yung sasakyan ko. But those are things that are bound to happen. And yet, paano ka magre-respond sa sitwasyong ganon? Paano ka ba magdidil? Ano ka ba doon? Battle cry na, ikaw yan, nasira yung kotse ko, bayaran mo. Ganyan. Ganon ka ba? Doon pa lang. Na-cross out ka na. Diba? Cross out na yung character mo doon. Kaya dapat, we must be aware, kailangan mga kabataan, no? Yung puso ninyo, pinapaayos natin. Paano ba tayo umaharap, no? Sa mga circumstansya.
Alam niyo po ba si Paul, nagpuri at nagpasalamat siya sa Diyos kasi kahit nandun po siya sa kulungan, sinustain siya ni Lord. O, di po ba? Alam natin kahit may nararanasan tayo, nandyan ka eh. Oh, ang ganda ng damit mo, maganda ka, mabango ka. That means sinustain ka ni Lord. Linob na ka ba, Kening Church? Babaw kang grasa? Hindi pa. Lahat kayo, nakikita ko po kayo, magaganda, maayos. But ibig sabihin nun, God is working in your life. And you have to thank God for it. May sapatos kayo. Oh, ayan, Pasko na naman. Bago na naman yung mga sapatos nyo yan. Mga lalaki, mamahal na sapatos. O, di ba? So, it's just how we face, how we deal. And trusting God. Sovereign siya eh. Even sa mga nangyayari na unexpected sa buhay natin. Kaya nga merong Romans 8:28 eh. Diba? All things work for good to those who love God. May ano po yun sa mga totoong nagpupuri sa Panginoon. Sabi sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ and I no longer live but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Amen? So hindi na siya ang nabubuhay. Matindi po yung faith niya. Matindi po yung pananampalataya niya. Nung tinanggap niya si Lord, sa kanya, Jesus is really real. No? Sa atin, minsan nagpa-fluctuate pa yung faith natin. Tutukapin, Lord. O ba't naman tunod-sunod din pagsubok kayo ni ba, Lord? Dahil na ako may bangon, talagang balang pasad-sad akong pababa. Minsan nga parang sinasabi mo, Lord, gahibla na lang. Parang pabagsak. May pangyayaring ganon. Wala pa bang nakaranas ng ganon? Wala pa ba? Aba, praise God kung hindi nyo naranasan yon. Pero ako, sa buhay ko, naranasan ko na yon. Yung pabagsak. Ay, Lord. Pero like Paul, I just trusted the Lord. Kasi if I will not trust the Lord, sinong meron ako? Sinong meron ka? Kaibigan mo? Pamilya mo? Limited sila. Jesus is unlimited. Amen. And He's the only one who can sustain. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. To live is Christ, letter B, is to live preaching the gospel. Amen. So now, di po ba, nakilala na ni Paul, si Jesus. Ikaw pala, si Jesus. Ngayon, anong gagawin ni Paul? Dito na lang ako, wala nang kaliskis yung mata ko, dito na lang ako, kilala na kita, Jesus. No. What did he do? Alam niyo po ba, nakisali siya sa mga fellow believers. Di ba ganyan? Pagka born again natin, sumasali na tayo sa care group. Bakit? Enough na ba yung alam natin? Hindi. Kasi kailangan natin mag-join. Kasi itong mga taong ito, marami silang experience sa Panginoon. And we need to learn. We need to know. Our growth, mga kabataan, hindi lang sapat na kilala natin si Lord. Ako, in my age, I am still learning. Learning doesn't stop. Amen po ba? Learning stops only when you die. Wala na eh. But hanggang may buhay ka, may natututunan ka. Kaya wag mo sabihin, ganito na lang po ako, ganyan na lang po ako. Hindi, wag nyo i-declare yun. Ganito pala, may malalaman pa pala ako. Nabubuksan, unti-unti, no? Nabubuksan ang ating spiritual eyes kay Lord, no? In Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. So nung si Paul nga, no, natanggap na niya si Jesus, na-meet niya si Jesus, naging messenger na siya. At ang ginawa niya, sumali. Siguro nung una, sabi ng mga disciples, tama kyabi ka yun. Pamatin na katapos yan. Pero hindi. Siguro, on that point, doon mo makikitang nag-humble si Paul. Sige na siguro, tanggapin niyo na ako. Migbayo na ako, tinggap ko na Jesus. Tutuyak ako. Sabihin niyo pa tungkol kay Lord. Gusto ko pang malaman. Ano bang ginawa niya? So dapat ganyan din tayo, no? Hindi yung tinitext ka pa, may care group tayo. Mamaya magkita tayo, may PID. Nag-ring yung phone ko. Maraming ganyan ngayon, no? Takot kayo sa mentor nyo? Takot kayo sa leader nyo? Alam niyo po ba na marami din po mga sakripisyo, no? Ang mga leader natin, no? Para magawa din po nila ang kalooban ng Panginoon.
Paul's life was shaped by his desire to know more about Jesus. And his goal was to change, no? Gusto din niyang mabago at mabago yung mga tao sa paligid niya. He wants to tell people who Jesus is. And his purpose kung bakit siya ginawa ni Lord. Kaya tayo ngayon, we are alive, we are saved, just to be like Paul. Amen? Just to be like Paul, doing what matters most in our life. To be bold and courageous. Takot po ba? Kasama din yun yung takot, no? Pag-pray po natin yun. And courageous enough to spread the gospel. Amen? So bilang mga anak ng Panginoon, matik po yun. Matik yung, parang ganito lang yan. Uy, binili kita ng bagong sapatos, anak. Ay, mommy, ang ganda-ganda ng sapatos ko. Alam niyo po ba yung mga students, napaka-pure na mga preschool. Preschool po ang tinuturuan ko. Teacher ako ng preschool. Sasabihin nila, teacher, si mommy, binili niya ako. Alam mo ba yon? Ipapamalita niya, no? How proud she is or he is kung ano yung meron siya. Ano lang naman yon? Ano ba yung binili? Pero sa kanya, napaka-importante. What more? Tayo, life, salvation ang binigay ni Lord. Hindi ka pa ma-excite kay Lord para ipamalita mo siya, no? Sa kapitbahay. Imbes na kung sino-sinong pinapamalita natin. Yes, we listen to news. It's okay. Listen lang po sa news. Pero wag yun yung maging point ng mga conversation natin. No? Hindi po tayo legalistic. Pero nowadays, pinapahanda po talaga tayo ng Lord because we are in the last days. And the enemy would try to snatch us from that purpose. Be aware. Maging aware po tayo. Kasi gumagawa ng paraan ang kalaban, malayo ka ngayon. Kaya kung ano inong distractions ang gagawin niya para hindi mo magawa yung purpose mo talaga. That's why maging conscious tayo. At lagi tayong babad sa panalangin upang hindi tayo madala ng kaaway sa kanyang kagustuhan. Instead, magawa natin ang kalooban ng Lord. That is to preach the gospel. It's part of living in Christ. It's also part in preaching the gospel that we can live an uncomfortable life. Tama po yun. Pag nagpipreach ka or ginagawa mo yung kalooban ng Lord, nag-i-spread ka, may kantabay na sakripisyo. O, di ba? Di ba yung mga care group, minsan, yun na lang yung pera niya. Pero dahil gusto kanyang mamit, paglibre na kaning mentor mo. Sana maging sensitive tayo. Minsan, sapakyang problema ing mentor you, pero meet na ka pa rin. We don't know what he or she is going through. And yet, she tries to obey the Lord. Gusto niyang gawin yon kasi mahal ka niya. Mahal niya si Lord. Una, mahal niya si Lord. Kasi kung hindi niya mahal si Lord, di naman niya gagawin. Bahala ka sa buhay mo. Unahin ko yung sarili ko. Pero hindi, mahal niya si Lord. Kaya kayo mga leaders, alam ko gano'n yung pagpapagal nyo sa ubasan. Huwag po tayong panghinaan ng loob. At tayong mga flocks, likewise, mahalin din natin sila. No? Para hindi kabigatan sa kanila ang paglilingkod sa Panginoon. Tayo din naman sa pagsasubmit natin, pagsunod natin, mabibless din po tayo. Hindi pa man tayo dumating sa punto na tulad ng naranasan ni Paul sa spread ng news. Ano ba yon? Beatings, imprisonments, shipwrecks, danger, stoned to death. Yung kala nila patay na siya, iniwan siya dyan. Yan. O, ano pa? Nakulong. Pinahiya pa siya. Dinala siya sa liwasan. Parang liwasan Bonifacio. Yan. Sa open court siguro yon. Napahiya siya. O, yan. Ayan yung kaibigan natin. Yan si Paul. Yan. Nag-iba na yan. Di ba? Minsan, yung mga kabataan dito na bash lang. O, sobra na yung lungkot nila. Kung ano na yung naiisip nila. Di ba? Yung kayang lantaran kang mapahiya. Ang daming tao, mga kabataan, wag lahat ng nakikita natin sa social media ay na-absorb natin. Tinitimbang natin kung ba yun ay makakabuti o makakasama sa atin. Amen? So, I love you all. Ayan, sabi sa Philippians 1:29-30, "For it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe in Him, but also to suffer. Since you are going through the same struggle you saw I had, and now here that I still have." So talaga, mararanasan natin. Alam po natin ngayon, sa iba't ibang bansa,
Praise God. Dito sa Pilipinas, wala pang ganito. Pero ano sabi? Sa China, nakita niyo po sa news? Sa Africa, sa Korea, tayo ngayon nagsiservice, maya-maya wala na yung mga kausap ko. Diba? Di po ba nakakalungkot yon? Nakikita ninyo kung anong ginagawa sa mga mananampalataya sa ibang bansa. Nag-worship mamaya, ano na sila, malamig na bangkay. Kasi ganun po talaga ang struggle. And yet, hindi sila tumitigil. Ikaw, natakot ka na, yung mga membro mo na namatay na, hindi ka pa ba titigil? No, they do not stop. Sinunog yung mga churches sa Africa. Sa China, nakikita natin, sinusunog, no? Korea, same as well. Lalo na sa North Korea ba, ang communist? O yun. Pero tayo, heart-to-heart talk tayo ngayon. Mamanganta pong makatatlo pati ngapon. Maganda po yung higaan mo siguro. May aircon ka. Bakit mahirap mag-preach ng gospel? Nung binabasa ko yung Philippians, matagal kasi ako yung last magpipreach ngayon. Ang dami pong sinabi ng Panginoon. And I was just like crying. Wapin po ni Lord. Ilang nga po, magkasakit na na lang sulod, alamalan, alanong kanan. Wala na silang kakainin. But they are so passionate. Alam naman natin ang uuwian natin, di ba, kay Lord? Bakit nagpapakaabala tayo sa bagay dito sa mundo? Ba't hindi po tayo magpakaabala sa kingdom ni Lord? Ano bang ginagawa natin? We must sometimes reflect. Meron kayong mga me time. Sa me time nyo, wag lang yung pakainin nyo, busugin nyo yung sarili nyo. Sa me time nyo, kausapin nyo din si Lord. Para malaman nyo kanino kayo bumabangon araw-araw. And giving your love for the church, especially where God has planted you. You know, part of our obedience to the Lord, part of living for Christ is giving your love. When you give love, it doesn't necessarily mean, yung church na yan, pera lang naman yung kinukuha niya sa akin . No. You give your love, you have your strength, may kalakasan ka, may skills ka, binigay ni Lord. Sana yung mag-volunteer ka lang, nakita mo walang maglilinis, mag-aalis, napuno na yung tubig, wala na mainom. You know, it doesn't necessarily mean, pakita ka pa sa CCTV, ako yung nagpalit ng tubig, No, alam naman ni Lord ang ginagawa natin, di po ba? So yung lang, that small service means a lot. That is already an act of worship. When you do things, especially for the Lord, is an act of worship. Amen po ba? So hindi necessary. Yes, your financial can help the church. Of course. Because itong tinatanim natin, mga tithes natin ay binibigay natin, siya yung nagpapaandar para meron po tayong komportabling upuan, may maayos tayong position dito. So we must give our love for the church, not only to the church building, for the church people, and even sometimes we just want to abolish the culture. Sometimes kasi may mga culture po tayo na hindi na maganda kay Lord. Kung ang kapatid mo, isang kapatiran na nawawala, wag na natin po siyang pag-usapan. Might as well, di natin alam, may nararanasan siya. May pinagdadaanan siya. Pag-pray na lang po natin. As a child of God, that is the best way that you can do. Pray for them so that that person ma-encourage ulit. Hindi naman natin kailangan, hoy, Kenny, ala ka church pag-pray na ka. Do not say that. Offensive po yun. In your silence, you pray, you mention her name, his name. Lord, parang hindi ko na po nakikita si ganon. Ano po yung struggle niya, kayo po yung kumilos sa buhay niya. Because we do not know. Right now, we are what? We are in the generation where anxiety and depression is so big deal. Tama po ba? Napakalaking pinag-uusapan ang anxiety and depression. Tama po. Sino po ba hindi nakaranas ng anxiety? Sino ba hindi na-depress? Kaming mga magulang ninyo, naranasan namin. But this generation, because we are in the last day, the enemy is trying to make sakay. Sinasakyan niya talaga. Para lahat tayo, mga anak ng Diyos, lalo na yung mga youth dito, ano bang laro yon? Yung may target. Anong laro yon? Alam niyo yon? Ayan, kayo talaga yung tinatarget ng kalaban para maalis kayo sa kalooban. Yes,
anxiety and depression is real, but let us more be gracious to those people who are undergoing these situations. Hindi po ito gawa-gawa, hindi po ito gawa-gawa ng mga taong nararanasan. Let's pray for them. They need it, especially this time. And if you are undergoing this right now, go to your mentor, go to a leader, because the church loves you. And as children of God, we should love the church. Amen? Amen? Amen. Hallelujah. To live for Christ means to live for the will of God. In Galatians 1:10, for am I now seeking the approval of man or of God? Or am I trying to please man? If I were still trying to please man, I would not be a servant of Christ. So, mag-ingat po talaga tayo sa mga ganito. Lumalabas na po yung mga ganito, mga false teachers, no? Because sometimes ang ganda nilang magsalita, yung mga ganon. Pero dapat makita mo kung ano talaga yung layunin niya. Is it to please God or to please man? Kaya alam niyo po sa church natin, glory to God po, kahit masakit sinasabi, kahit ma-plus sinasabi, kahit masakit sa puso. Kasi yun ang kailangan natin. Alam po natin na salita ng Lord, hindi lang po joyful, blessing, but also correction and rebuking. Napag-aralan po natin yan. To live for the will of God means living a life fully surrendered to His purpose, seeking His guidance in everything, and aligning our thoughts, our words, and action with His teaching. It's about trusting His plan, even when it's hard, and finding joy in doing and what He calls you to do. You know? Talaga pong minsan, yung to do the will of God takes sacrifices, no? Pero kailangan surrendered. You cannot do it kung hindi ka magsusurrender. Kasi magkakaroon lang kayo na struggle. Hilaan lang kayo ni Lord. Kung sinabi ni Lord, alisin mo na to, let go mo na to. Hindi po, Lord. Hindi ko po kaya. So, you cannot do the will of God unless you surrender to the Lord. And to live as Christ means to do our calling, which is living out God's purpose for us. Sabi sa Ephesians 4:1, I therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. So dapat, yung pagkatawag natin, makikita sa atin. Kung ano yung buhay natin, tinawag tayong Kristiyano, anak ng Diyos, makita sa atin. We practice what we preach. No? Kung ano yung sinasabi, umuwi ka sa bahay, maranasan kay Lord, born again na ako ngayon, manos kang pinggan po, tanamo. Diba? Wait lang, diba? Maliit na bagay, pero mapapaisip ka, nga na ako ba, may born again yan talaga? O may born again. Iba kasing na-born again sa nakisali ka lang. Big born again. Kasi sumasali ka lang sa mga born-again Christians, no? Iba kasi yon. Kaya dapat maging maingat tayo na ipamuhay natin kung paano yung pagkatawag natin. That is, to follow Jesus, to love others, to share the gospel, meaning winning souls and making disciples, and to live a holy life. So, pag talaga, Paul, na dati makasalanan niya, may galiwan eh. Even yung pananamit na. Kung yung pananamit niya dati, bongacious pa, sa puno-sugur siya ng alaso, whatsoever, naging parang mababa. Simpleng tao na lang siya, no? Holy life. Kasi holy yung Lord. Laging natin sinasabi, reverence and awe pag nag-uumpisa tayo. Kasi banal si Jesus. Gusto niya mabuhay tayo. Sister Che, Tito Che, mahirap. Hindi mahirap. Kasi meron tayong Panginoon na hihingi tayo ng tulong. Magawa natin ang kalooban niya. Amen po ba? To live is Christ and to die is gain. To die is gain, this means physical death. Haru. Many people, even Christian, doesn't want to talk about death because it's very uncomfortable, uncertain, unknown, and final. No? Siyempre, parang final destination mo na ito eh. Yun na yun eh. Wala na. To live is Christ and to die is gain. Dying is a gain, no? Because to die is gain means having an assurance of our salvation. Amen? Paul had a solid theology about heaven. So that is letter A. Having an assurance of our salvation. Heaven is real. Kay
Paul. Kasi nga naranasan niya. He knew that to be absent from the body is to be present with the Lord. He will see Jesus face to face. So ito yung pinaka-ultimatum na desire ni Paul, to be in heaven, see Jesus. So makikita mo, di ba, ganito yan. Kapatid, may nagbi-bless sa'yo. Uy, sino siya? Pilantropo. Pilantropo po, yung mga tumutulong na hindi nagpapakilala, no? Pero darating ang panahon, magpapakilala sa'yo yung nagbibigay sa'yo ng blessing. Hindi ka ba excited ka? Uy, malalaman ko na, makikilala ko na. Parang ganyan din kay Jesus. Yung nag-save sa atin, di natin siya nakikita. Pero dapat ma-excite tayo, gusto natin siya makita. Amen? No? Kasi yun ang fulfillment ng salvation natin. Yun ang reason kung bakit tayo niligtas. Or else, wala man pong kwenta lahat ng ginagawa natin dito. Amen po ba? If we have really, genuinely accepted Jesus as our Lord and Savior, dying is rejoicing. Amen? Ka po maglugmok, no? Kalulungkot. Yes, physical separation yon. Pero sa Kanya, rejoicing because we get to see and be with Jesus. No more pain, no more sicknesses, no more hardships. Amen po ba? And sabi sa 1 Corinthians 13:12, for now we see only a reflection as in a mirror. Then we shall see face to face. Alam niyo po ba na may kasabihan? There is, but in every gising is ulitin natin, in every gising, but when you don't gising, but if you don't gising, ano po? In every gising, there's a blessing. If you don't gising, you still gising. You gising in the heaven na. O, di ba? O, palakpakan natin si Lord. O, di ba? Hindi ka na nga gigising sa lupa. Gigising ka naman, nasa heaven ka na. Eh, di mas maganda. Amen? O, tignan nga natin yung heaven. Kapatid, pakita nga natin kung paano kaganda. Ayun, lahat ng, alam nyo po, sa totoo lang, ang salita ni Lord na dito ay truly ano po sa akin, ang tindi po ng revelation niya sa akin. Ako po yung taong takot sa pain. Yung threshold ko sa pain, mababa. No? Pero little by little, as I read Philippians, Lord, na i-increase po yung faith and love ko kay Lord. Ayan. O, di ba? San ka pa? Yung mga nag-online dyan, Saudi to, ganyan to, Japan. Dyan, yapakan mo lang yan eh. O, di ba? Dyan tayo uuwi. Kaya habang buhay tayo, check our hearts. Are we living for Jesus? Amen? So, to die is gain means be in a perfect place, and that is heaven. Heaven is a place of perfect peace and joy where God's presence is real and tangible. No pain, no suffering or tears exist there. Only love and worship. It is our eternal home with Jesus. Dapat magkaroon tayo ng revelation, we are just pilgrims. Ano po yung pilgrims? Mga manlalakbay lang dito. Kaya lahat ng nandito sa lupa, wag nating masyadong pakamahalin para malaya tayong makasunod sa Panginoon. Kasi pag, may matay ako, sayang itang Rolls Royce ko, iretang Tesla ko, yung mga ganun. Kasi nga nakatouch ka. Kaya nga tinuturo niya tayo, Lord, lalo na sa panahong ito, tabili mo na itang iPhone 17 mo, mag-low kayo naka mo, low unit, para masakit, no? Baka isama pa yan sa ataul mo, yung in John 14:2-3, my Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? Or if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me. Promise ni Lord, nakaka-amaze. Promise kasi niya to, there will be no pain. Kaya nga si Paul, to die is gain, wala na siyang fear of death. Hindi siya takot because he knows, no? To die is gain means no fear to death na siya. Our last. Paul wasn't afraid to die because he knew where he was headed. Alam kasi niya, no? He said in John 11:25-26, Jesus said, I am the resurrection and the life, and whoever lives and believes in me will never die. So, di ba? Meron tayong pangako. Mamamatay tayo. Kapikit ka, bukas ng mata. Nasa heaven ka na. O, di ba? So, yun ang pangako ni Lord.
Paul knows this verse very well. That's why he's not afraid, because he knows when he dies, he will resurrect just like Christ. And even Paul, nakita niya kasi yung langit, no? Diba? Nakita ni Paul yung langit. Nagkaroon siya ng glimpse. Siguro tayo nananaginip about the langit. O, di ba? Masarap. Pero si Paul, nakita niya yung langit. Yun yung pinag-uusapan sa salita ni Lord na there was a man who was snatched from the third heaven. Siya po yun eh. No? Si Paul po yun. At ang sabi sa 1 Corinthians 15:55, O death, where is your victory? O death, where is your sting? Death's power is defeated because of Jesus' resurrection. Amen? That's why yung enemy, pilit niyang sinisira yung plan nung sa crucifixion. Nakita po yung Passion of the Christ, kung paano natin siyang pinanood. Passion of the Christ, nakikita mo doon yung diablo, parang hold niya. Kasi ayaw niya talaga si Jesus mamatay sa cross. Kasi alam niya, lahat tayo natatanggap kay Jesus, mararanasan natin yung mabuhay na muli at makasama si Jesus sa langit. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Therefore, we Christians should not also be afraid of death, because Jesus had given us this promise. And we know, ikaw, syempre may kanya-kanya po tayong time. Habang hindi pa po dumarating si Lord, habang hindi ka pa kinukuha, yung kalakasan mo, anong gagawin mo? Hindi naman kasi natin alam kung kailan, di ba? So might as well, from this day on, at sa susunod, paggamit natin yung buhay natin. Paggamit natin yung buhay natin, baka darating ang panahon, magsisi ka, hindi mo ko nagawa to, nasa banig ka na ng karamdaman. Sana ginawa ko na to. Oo, uuwi ka kay Lord, pero ang dami mong regrets. Sana, prayer ko po, na habang may kalakasan tayo, even youth, wag niyo sabing malakas kayo. No? Wag niyo sabing, marahaba pa po yung buhay namin, wag muna po namin gagawin yan. No. We do not know. Only God knows our time on earth. So might as well do it for the Lord. And so to live is Christ, is to die to our self-will. To live is Christ, is to live preaching the gospel. To live is Christ, is to live for the will of God. To do our calling, which is living out God's purpose for us. While to die is gain, is when we're having an assurance of our salvation, being in a perfect place in heaven, and we don't need to fear death anymore. Now, I'll go back to my question. Saan ka nabubuhay? Para kanino ka nabubuhay?